Samantala, sa ating pagbabalik sa kasaysayan, isasagawa naman ang state funeral ni dating South African President Nelson Mandela sa Linggo. Buong mundo po ay nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ng dating leader dahil na rin sa pagiging inspirasyon nito sa lahat bilang simbolo ng kapayapaan. Ating balikan ang mga aral sa buhay ni Nelson Mandela mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Alam nyo ba na hindi si Crisostomo Ibarra ang bayani ni Jose Rizal sa kanyang mga nobela? Ayon kay General Jose Alejandrino, nabanggit sa kanya ni Rizal na pinagsisihan niya na pinatay niya si Elias at hindi si Crisostomo Ibarra sa kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Kung alam lamang niya na makakapagsulat siya ukol sa himagsikan, dapat daw ay binuhay niya si Elias dahil siya ang nagtataglay ng mga kinakailangang katangian ng isang tao na namumuno sa isang himagsikan. Noble character, patriotic, self-denying, and disinterested. Si Ibarra ay makasarili. Umilos lamang ng masaktan ng kanyang interes at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa mga katulad raw ni Ibarra na pagiganti ang naiisip, walang tagumpay na dapat maasahan sa kanilang mga kilos. Nakatutuwa na sa kasaysayan ng daigdig, mayroong isang tao na tumumpak sa katangian ng isang Elias, si Nelson Solilala Mandela, na sumakabilang buhay noong nakarang December 5 at magkakaroon ng state funeral sa Linggo, December 15 sa Kuno, South Africa. Si Mandela ay isinilang sa isang pamilya ng mga dato noong 1918. Ngunit dahil ang Timog Africa ay nasa pamumuno noon ng mga kolonyalistang British, naging malupit, maging para sa kanya ang lipunan. Noong 1948, isinabatas ang apartheid mula sa salitang apart, ang pagbubuklod o paghiwalay sa mga puti at mga itim. Halimbawa, sa mga pampublikong lugar, mga banyo, mga bus at mga paaralan. Naglalagay ng mga karatulang for whites only. Gayon din, nararanasan din nilang maduraan o hindi pagbentahan sa mga tindahan. Naging revolusyonaryo si Mandela at nakibaka laban sa apartheid. Bagamat naniniwala siya sa mapayapang pakikibaka, tulad ng ginawa ni Gandhi, naniniwala siyang taktika ito kesa prinsipyo. Kung hindi magtatagumpay ang mapayapang pakikibaka, wala itong silbi. Tulad ni Andres Bonifacio, ang marahasikan ay isang huling opsyon. Ilang beses ikinulong hanggang sa mapatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo at ikinulong sa notorious na Robben Island Prison kung saan siya ay araw-araw na ibinulit sa mahirap na pagtatrabaho sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa loob ng kulungan, nakibaka siya at natanggal ang hard labor na ito sa mga bilanggo. 27 years siyang nakakulong, ngunit nang siya ay pinalaya noong 1989, hindi naghiganti. Nakipag-usap siya sa bagong pinuno ng South Africa na si F.W. de Klerk sa tuluyang pagbasura ng apartheid. At dahil dito, nagtamo sila kapwa ng Nobel Peace Prize. At nang ganapin ang unang halalan na isinama ang mga itim noong 1994, nahalal si Mandela na Pangulo. Itinatag niya ang Truth and Reconciliation Commission na siyang kumuha ng testimonya ng mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao sa harapan ng mga bumiktima mismo sa kanila at kung saan maaari ring humingi ng amnestiya ang mga nambiktima. Dahil napag-usapan ang mga alaalang sumugat, naging salik ito sa pagkakahilom ng mga sugat na ito at sa pagkakaisa ng mga puti at itim sa Timog Africa. Tutol si Mandela sa dominasyon ng mga puti, ngunit tutol din siya sa dominasyon ng mga itim. Mula 1994 hanggang 1999, nagtagumpay siya na ipunla ang mga reforma at pagkakapantay-pantay sa kanyang bansa. Dito, siya ang kinilalang ama ng sambayan ng Timog Afrikano. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.